may pag-asa po tayo na lumabas ang mga pangalan at katotohanan sa ilalim po ngayon ni Senador Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi ito yung kanyang identity, talagang investigador ito, pulis pa lang At talagang ayaw nito ng korupsyon. Ito po, pakinggan po ninyo ang kanyang paliwanag tungkol po dyan sa gagawin niyang investigasyon, pag-take over sa Blue Ribbon Committee at higit sa lahat, yung CCTV at kung sinong laman yan ay kanyang ilalabas na magdi-deliver daw ng pera sa Senado or pupunta doon sa opisina ng isang senador. Antindi. Sagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit ba tayo nag-iimbestiga? Bakit ba tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabi obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan yata Mina, Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang, and we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito doon sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yun, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or para ma-insert yung pera. Wow. Minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung meron confirm na meron 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na award na out of the 355 million. Now, my team so kaya pala or my teams are posibleng may nagdi-deliver na kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. So ayan, ang linaw ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, na magsisimula next week ng kanyang hearing. May CCTV, may nagpunta sa opisina ng Senado, ayan ho ang mabigat. Papangalanan kung sino at ipapatawag. Ngayon, na-confirm din na hindi lang pala 300 million, 355
milyon ang na-deliver na pondo para doon sa Bulacan. So ako po, personal kong paniniwala, hindi lang po 2 senador ang sasabit dito. Mukhang maraming senador ang sasabit dito. Kasi ang pinag-uusapan, Bulacan pa lang. Paano yung Mindoro? Paano yung Bicol? Paano pa yung ibang parte ng ating bansa, Visayas, Mindanao? Nationwide po ang project ng gobyerno. At nationwide din ang sakop ng mga senador sa pag-distribute ng budget. Yan po yung kapangyarihan nilang hindi kumaintindihan at ibinigay. Ang trabaho ng Senado at Kongreso, gumawa ng batas. Pero bakit sila yung nag-identify ng mga project at sila nakakapagbigay ng allocation sa mga gusto nilang bigyan ng project? Dahil nga mayroong insertion doon sa ating national budget. Antindi. So, aabangan natin ito. Iba itong si Lacson kaysa sa kay Marcoleta. Hindi ko mo si Marcoleta ay abogado, mas magaling kaysa kay Lacson. Mukhang hindi. Kasi pagdating sa investigation, malawak ang kapangyarihan at alam ni Lacson. Kasi pulis yan eh. Philippine Military Academy graduate, naging pulis yan, Presidential Anti-Organized Crime Commission yan, head nung panahon na era, tapos naging PNP chief. So malawak ang investigasyon, pagkaalap ng impormasyon, at yan ang kanyang eksperto. Kaya nga doon sa kanyang ginawa ng kanyang mga staff, na monitor yung Bulacan, Pampanga at saka Mindoro. Iba, tandaan nyo, sinasabi ko, iba ang dating nitong investigasyon na gagawin ni Ping Lacson compare doon kay Marcoleta. Yung kay Marcoleta, 2 hearing may pabiro-biro pa kasi siya, parang hindi seryoso, kaya nagagalit yung kanyang kasamahan Pati nga si, di ba, yung mga senador, pati hindi rin napapagbigyan na makapagtanong. Tingnan natin itong pag-handle ni Lacson. Kasi siya yung nag-i-expose ng katiwalian, siya rin yung mag-iimbestiga, kaya merong pinanguhugutan. Si Marcoleta, hindi naman siya nag-expose ng katiwalian Nag-iimbestiga lang siya So wala siyang ebidensyang hawak. Wala siyang pagpatunay na hawak kung paano ililinya yung investigasyon. Si Ping Lacson alam. Kaya mula 2016, nung nakaraang gobyerno at saka ngayon, nasilip na ni Lacson. Matindi ang ebidensya niya. Kaya iba yung merong knowledge sa investigasyon, may magandang direksyon. Ayan Hindi ko kasi nasasabi, abogado si Marcoleta mas magaling. Hindi lahat ng abogado magaling. Although lahat abogado talaga siya. Pero hindi ko sinasabing mahina siya. Iba lang yung personal experience, karanasan sa pag-iimbestiga kumpara dun sa legal matter. Kasi yung abogado minsan may iwas pa yan Dahil pinapairal niya na yung mga legal term at legal issue. Pero pag pulis ka, investigador ka, at concerned ka sa nangyayari, makikita mo iba ang dating ng pagtatanong at presentation. Kaya abangan ninyo kung di ako kakamali. Sa Thursday na yata magsisimula ang unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee under Senate President pro tempore, under Senate President Soto at Chairman Ping Lacson. Iba ang galaw nila. Abangan! Kaabang-abang talaga.